kamakailan lang ang presidente ng G Group. Nag-uulat ang istasyong ito, ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Minghay, ang CEO ng G Group, si Ginoong G Xingxi. May kumakalat na balita online na si Ginoong G at si Miss Bai Tingting. Sa dinner party, mag-aanunsyo raw ng isang nakakagulat na balita. Dali-dali. Ginoong G, may nakakita sa inyo ni Bai Tingting na pumasok sa hotel hating gabi. Totoo po ba iyon? Ginoong G, totoo po bang malapit na ang kasal ninyo kay Senyorita Bai Tingting? Totoo po ba ang mga balita? Wala akong interes sa kasal at sa mga babae. Wala akong pakialam. At isa pa, uulitin ko, lahat ng babae, huwag lalapit sa akin ng 3 metro. Padaanin niyo ako. Padaanin niyo ako. Padaanin niyo ako. Shuang-shuang, tingnan mong mabuti. Siya ang tagapagbago ng tadhana na hinahanap mo sa pagbaba mo ng bundok, ang presidente ng G ng lungsod ng Minghay, si G Xingxi. G Zhengzi. Ang gwapo niya pala. Malapit na ang iyong malaking kapahamakan sa edad na 26. Para masira ang sumpa at mabuhay, kailangan mo siyang pakasalan. Maestro, bakit para masira ang sumpa, kailangan pang magpakasal? At bakit kailangan siya pa? Shuang-shuang, kahit na lumaki ka sa templong Taoista, mayroon pa ring hindi pagpayag sa iyong tadhana. Sa huli, kabilang ka pa rin sa mundo ng mga mortal. Tungkol naman sa kung bakit kailangan mong pakasalan ang taong ito, balang araw, maiintindihan mo rin. Sige. Ginoong G Xingxi, pakasalan niyo po ako. Ginoong G Xingxi, pakasal po tayo. Ha? Anong nangyayari? Saan galing ang babaeng baliw na to? Hindi po ako baliw. Ako si Bai Shuang-shuang. Alam kong biglaan to, para sa inyo, pero maniwala po kayo. Seryoso po ako. Saan galing yan? Halik. Halik, 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 Halik. Nakakahiya naman. halik. Anong gagawin natin dito? Sige, halikan na. Ha? Wow. Ang tindi. Headline toe. President G, puro reporters dito. Ingatan niyo po ang imahe niyo. Palabasin niyo siya. Opo. Pakinggan niyo po ako. Ginoong G. Ginoong G. President G, naghihintay po sa loob ang pamilya Bai. Tara na po. Ayoko na. May sasabihin po ba kayo sa ginawa niya? Ginoong G. Ginoong G. Ginoong G. Ginoong G. Ginoong G. Sa hinaharap, kung may magdala ng kaparehong bariyang tanso, tandaan mo, kailangan mong bayaran ang utang na loob na ito. Saan mo nakuha ang bariyang tanso na to? Maghalikan, 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 maghalikan. Sino ba talaga ang babaeng iyon? Dumating na si G Xingxi. Bakit bigla na lang siyang umalis? Papa, nalaman ko na. Ang pangalan ng babaeng iyon ay Bai Shuang-shuang. Siya ang sumira sa mood ni President G, kaya hindi siya dumating. Bai Shuang-shuang. Asawa. Hindi kaya siya yung anak mong babae na nagdadala ng kamatayan? Kaya pala pamilyar ang itsura niya. Siya pala iyon. Ang malas na iyan ang naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina. Nakinig ako sa maestro, itinapon ko siya sa bundok ng lobo. Pero nabuhay pa siya. Kung alam ko lang, dapat sinakal ko na siya hanggang mamatay noon pa. Papa, ako ang pakakasalan ni G Xingxi. Huwag na huwag ninyong hahayaan na sirain ng malas na iyan ang swerte ko. Huwag kang mag-alala. Ang magandang kapalaran ng bahay ng mga Bai, walang sinuman ang makakasira. Tatanungin kita ulit, saan galing itong kalahating bariyang tanso? Ito ay bigay sa akin ng aking maestro. Ang maestro mo ay si Maestrong Taoista Wu Wei? Oo. Kilala mo ang maestro ko? Sinabi sa akin ng maestro ko na sa pagpapakasal lang sa'yo, masisira ang sumpa sa akin na hindi ako aabot ng 26 na taon. Lolo, pinapatanaw mo sa akin ang utang na loob, pero ang hiling na magpakasal ay sobra na. Kaya, pwede mo ba akong pakasalan? Imposible. Pero, sa pagpapakasal lang sa'yo, ako mabubuhay. Anong kinalaman ko dyan? Sa bagay, pasensya na.
Naabala pa kita. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Sakto. Kailangan ko ng katulong sa bahay. Ang ibig mong sabihin, pinapayagan mo na akong manatili? Kung hindi ako matatapos maglinis bago mag alas 7, malilintikan ako kay ate supervisor. Anong ginagawa mo rito? Ang puti. Ginoong G, sa mga oras na to, hindi ba dapat nasa dinner party ka? Nagwawalis po ako. Sinabi ko na, sa kwarto ko, bawal pumasok ang babae. Hindi mo ba alam yon? Wala pong nagsabi sa akin. Sorry po. Alam ko na pong mali ako. Lumayas ka. Kaunti na lang po. Matatapos na akong magwalis. Sandali na lang. Sinabi kong lumayas ka. Sige po. Sekretaryo Chen, pumasok ka rito. Hindi kaya sa sobrang galit niya, ipapabugbog niya ako? Hindi pwede. Sa ganitong sitwasyon, tanda ko sabi sa internet dapat. President G, pinatawag niyo po ako. Hi. Bumalik ka. Anong tinatayo-tayo mo dyan? Hilahin mo siya paalis. Sige po. Ginoong G, alam ko na po talagang mali ako. Huwag na po kayong magalit. President G, ang labi niyo po. Bye, shuang. Sa hinaharap, kung may magpakita na may dalang kaparehong baryang tanso, tandaan mong dapat mong bayaran ang utang na loob na ito. Hilahin niyo siya paalis. Ginoong G, alam ko na po talagang mali ako. Sumpaman, hindi na po kita iinisin ulit. Umalis ka. Ang lakas ng loob niyang halikan si Ginoong G. Hindi man lang tumingin sa salamin. Sa itsura niyang yan, na mukhang pulubi, nangangarap pa siyang maging Ginang G. Oo nga, ang babaeng magiging asawa ni President G. Siguradong napakayaman nun. Kaya pala, ayaw ni Ginoong G na pakasalan ako dahil mahirap ako. Pero, ang mahigit 600 ay hindi na maliit. Sapat na yon para sa akin sa bundok para mabuhay ng ilang taon. Hey, sige na nga. Mukhang, kung gusto kong si Ginoong G ay magpakasal sa akin, kailangan ko munang kumita ng pera. Narinig mo na ba? Ngayong hapon, ang bilyonaryang sikat na mamumuhunan na si Miss Lihi ay magdaraos sa Minghay Hotel ng isang investment event. Sabi ng lahat, mayroon daw siyang malubhang sakit. Mukhang malala na nga talaga ang sakit niya. Hinaan mo ang boses mo. Malubhang sakit? Napakayaman niya. Kung ililigtas ko siya, hihingi ako ng 100. Hindi. 1,000. Sapat na siguro yon. Aking mahal na kayamanan, sa'yo ako aasa para kumita ng pera. Lola, ang iyong kalusugan ay hindi masyadong maganda kamakailan. Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga. Hay, alam ko na. Hindi pa ako matanda. Bakit ang kulit-kulit mo? Teka, Miss Lihe. Bawal pumasok ng walang imbitasyon. Imbitasyon? Kung wala kang imbitasyon, huwag kang haharang-harang dito. Isa itong 7-star hotel. Hindi ito para sa kung sino-sino lang na pwedeng pumasok. Ikaw? Bakit ang sama mong magsalita? Hamp, masama? Alam mo ba kung sino ang nasa harap mo? Ang senyorita ng bahay ng mga bay, si Bay Tingting, ang aming binibining bay, na kausapin ka ay isang napakalaking swerte na para sa'yo. Bahay ng mga bay. Bay Tingting, ikaw ang ate ko? Bay Shuang. Bakit mo ako sinampal? Ikaw na malas ka. Sinong tinatawag mong ate? Ikaw na malas? Sinong tinatawag mong ate? Oo nga. Isa kang prom D. Hindi ka man lang manalamin sa sarili mo. Tapos gusto mo pang kumapit sa amin, sa pamilya ni Tingting. Sasabihin ko sa'yo, ako lang ang nag-iisang binibini ng pamilyang Bay. Ikaw Bay Shuang, wala kang kinalaman sa pamilya namin. At isa pa, binabalaan kita, huwag mong guluhin si Ji Xingji. Bay Tingting, wala kang katuwiran. Katuwiran? Sasabihin ko sa'yo, ako ang batas. Itigil yan.
Kuya Xingzi. Kuya Xingzi. Anong ginagawa mo rito? Kuya Xingzi, hindi mo alam. Kanina, pilit siyang pumasok. Hindi ko siya pinapasok, kaya sinaktan niya ako. Hindi ko ginawa yon. Bibigyan kita ng kalahating oras. Kung hindi ka pa babalik, hindi mo na kailangang bumalik pa. Ilabas niyo siya. Hindi. Bakit po? Ginoong G, wala ka ring katuwiran. Kuya Xingzi. Bai Shuang, mukhang kailangan kitang turuan ng leksyon para magtanda ka. President G, ito ang nahanap namin tungkol kay Binibining Bai na impormasyon. Hindi inaasahan, si Binibining Bai ay anak pala ni Bai Zhong. Pero, 18 taon na ang nakalipas, hinulaan siyang may kapalaran na nagdadala ng kamatayan. Si Bai Zhong, itinapon siya sa bundok ng lobo. Si Binibining Bai ay maswerte, inampon ng tagapagligtas ng master, kaya siya nabuhay. Kung titingnan, si Binibining Bai ay kaawa-awa rin pala. Kaya pala, noong araw na iyon, pinahirapan siya ni Bai Tingting. Uminom po kayo ng tsaa. Papa? Papa, naaalala niyo pa po ba ako? Ako po si Shuang, Bai Shuang. Nakita ko po ang litrato niyo sa aking maestro. Kilala ko po kayo. Ang malas na ito ay nanatili pa sa bahay ng mga G. Papa, bakit po hindi kayo nagsasalita? Papa, inumin niyo po ang tsaa. Naaalala ko na itinapon kita sa bundok noon. Paanong hindi ka pa namatay? Ikaw na malas. Lumabas ka ngayon? Sino na naman ang gusto mong saktan? Papa, hindi ako malas. Ako ang iyong anak na babae. Anak na babae, isa kang malas na nagdadala ng kamalasan at amoy mahirap ka pa. Anong karapatan mong maging anak ng pamilyang Bai? Tama si Tingting. Ang nag-iisa kong anak ay si Tingting lang. Ikaw na malas, pinatay mo ang sarili mong ina. Ang tanging pinagsisisihan ko ay hindi kita sinakal gamit ang sarili kong mga kamay. Hindi ko pinatay si Mama. Sinabi sa akin ng isang maestro. Namatay si Mama dahil ikaw, Papa, ay hindi mo siya tinulungan. Gusto mo nang mamatay? Papa, bakit mo ako sinampal? Huwag mo akong tawaging Papa. Ikaw na anak sa labas. Mas mabuting lumayo ka sa akin. Huwag mong ipasa ang kamalasan mo sa akin. Pero tunay mo rin akong anak. Bakit ayaw mo akong kilalanin? Bai Shuang. Hindi mo pa ba alam? May pagkakaiba talaga ang mga tao. At ako, ipinanganak akong senyorita ng pamilyang Bai, may buhay hari at marangyang buhay. At ikaw, isa ka lang daga sa kanal. Hayaan mong ako ang maghugas ng kamalasan mo. Ang isang tao mula sa pamilya G, wala ka sa lugar para turuan ng leksyon. Ginoong G, matagal na tayong hindi nagkita. Kayo po. Binibining Bai, may importante pa akong aasikasuhin. Maghintay muna kayo. Bai Shuang. Sa susunod, hindi ka na magiging ganyan kaswerte. Hindi ba't magaling kang inisin ako? Bakit hindi ka makapagsalita sa harap ng iba? Naging pipi ka na ba? Ginoong G. Tumahimik ka. Hindi ikaw ang pinunta ko rito. Anong Ang daldal-daldal mo sa harap ko. Tinatawag kang malas at daga ni Bai Tingting. Sagutin mo naman siya. Hinahayaan mong apihin ka ng ganyan, tanga. Hindi ako malas. Tingnan mo nga. Yan na naman yung kaawa-awa mong itsura. Sa tingin ko, tama nga ang sinasabi nila. Mukha ka talagang malas. Hindi ako malas. Ako ay isang biyaya mula sa langit. Matalino ako at magaling. Isinumpa lang ako, kaya hindi ako lalagpas ng 26. Kapag nabasag ko na ang sumpa, papatunayan ko sa inyong lahat. Pakiusap, umalis na kayo. Pinapaalis mo ako? Ayoko kayong kausapin ngayon. Umalis na kayo.
kapag nainom na niya, pagsilbihan mo siyang mabuti. Basta't may nangyari na, matatakot ka pa bang hindi kanya pakasalan? Galit na galit ang babaeng yon dahil ba tinawag ko siyang malas? President G, pasensya na sa huling party. Dinala ko ang anak ko ngayon para humingi ng tawad sa'yo. President G, Sinabi ko lang naman yon, pero grabe ang reaksyon niya. Ang gulo. Kung hindi lang dahil kay Lolo, anong pakialam ko kung maapi ka? Dali. President G, okay ka lang ba? May masama ba sa pakiramdam mo? Gusto mo ihatid kita sa kwarto para magpahinga? Masyado ba akong naging masama kanina? Baka sinabi lang yon ni Ginoong G. Naging masama ako sa kanya. Siguradong mas ayaw na niyang pakasalan ako. Hindi pwede. Kailangan kong humingi ng tawad sa kanya. Ang lakas ng loob mong lagyan ako ng gamot? Anong ingay yon? Ginoong G? Bakit bigla na lang tayong naghalikan? Nandito ako para mag-sorry eh. At saka, yung halik. Hindi ba medyo matagal? Hindi pa naman tayo kasal. Ginoong G? Pakakasalan mo ba ako? Kasi kung magpapakasal tayo, okay lang kahit mas matagal pa. Imposible. Sinabi ko nang hindi ako magpapakasal. Hindi magpapakasal pero nakikipaghalikan? At ang tagal-tagal pa, manloloko. Hindi. Kailangan kong linawin to. Ang bilis naman niyang tumakbo. Kainis? Bai Shuang, ang lakas ng loob mong sirain ang plano ko. Ikaw na mismo ang naghahanap ng katapusan mo. Hintayin mo ang utos ko. Humanda ng kumilos. Alam nyo ba, si Miss Leahy ang gagawa ng ribbon cutting para sa opening ceremony ng charity auction. Sobrang yaman niya talaga. Hindi ako kumita noong nakaraan, kaya ngayon hindi pwedeng pumalpak. Umalis na po si Binibining Bai. President Lee, umuwi na po muna kayo para magpahinga. Lalo pong lumalala ang sakit nyo. Hindi na. Magsisimula na ang ribbon cutting. Hindi pwedeng maantala. Pero ang kalagayan nyo po ngayon, Ayos lang ako. Kaya ko to. President Lee! President Lee! President Lee? Guardia, tumawag kayo ng doktor. Nandito na ako. Sino ka? Mabuti na lang at hindi gaanong malala. Anong gagawin mo? Nagliligtas ng buhay. Ikaw, huwag kang maingay. Hindi nga ako niloko ni Maestro. Talagang epektibo itong karayom na pilak. Anong ginagawa mo? Ako dapat ang nagtatanong niyan sa'yo. Anong binabalak mo? Alam mo ba kung sino ang nasa harapan mo? Kapag may mangyari, kaya mo bang panagutan? Anong nangyari sa akin? Tulungan mo akong tumayo. Ikaw ang nagligtas sa akin. Subukan mong pakiramdaman ngayon, may pinagbago ba sa katawan mo? Itong binti ko, hindi na manhid. Gumaan ang buong katawan ko. Haha, salamat sa iyo. Batang babae, ang utang na buhay na ito ay tatanawin kong, Lihe, kung kailangan mo ng tulong sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Sekretaryo Lee, bigyan mo pa itong batang babae ng isang tseke bilang bayarin sa ospital. Masusunod, President Lee. Ano po ang tseke? Ayoko po ng tseke. Pwede po bang cash na lang ang ibigay ninyo sa akin?
Magkano ba ang kailangan mo ngayon? Sabihin mo lang. Talaga po? Kung ganon, gusto ko po sana ng 1,000. Batang babae? Tama ba ang narinig ko? Hindi ko po kayo pineperahan. Gusto ko po ng ganito kalaking pera kasi po. Gusto kong magpakasal sa isang lalaki. Pero sobrang yaman niya. Tapos narinig ko na kailangan ko ring maging mayaman para pakasalan niya ako. Kaya, kung sa tingin niyo po na malaki ang 1,000, pwede na rin po ang 500. Batang babae. Narinig kong sabi mo kanina, gusto mong magpakasal sa isang napakayamang lalaki. Ano nga ulit ang pangalan niya? Ang pangalan niya ay Ji Xingzi. Siya po iyon. Naalala ko na. Nakita kita sa balita. Ikaw si Bai Shuang, tama ba? Opo. Kaaya-aya ang itsura mo. Hindi masama. Huwag kang mag-alala. Si Ji Xingzi, ako na ang bahala. Kung maglakas loob siyang hindi ka pakasalan, pagsasabihan ko siya para sa iyo. Talaga po, Lola? Siyempre. Oo nga pala. Itong singsing sa hinlalaki? Kunin mo. Ito ang pambungad na regalo ko sa iyo. Kung yang si Xingxi ay apihin ka, gamitin mo to at ihagis sa mukha niya. Salamat po, Lola. Walang anuman. Gabi na po. Kailangan ko na pong bumalik para mag-mop. Mauna na po ako. Bye-bye. Kung saktan ako ni Ginoong G, ibabato ko itong singsing sa hinlalaki sa mukha niya. Ang galing! Ngayon, hindi na ako matatakot kay Ginoong G kahit magsungit pa siya sa akin. Gawin mo na. Tulong! President G, mabuti na lang hindi malakas ang dosis. Ligtas na po siya. Salamat. Naglakas loob silang drogahin ako. Ang lakas ng loob ng bahay ng mga bay. President G, ako na po ang bahala sa bahay ng mga bay. Huwag muna. Ano? President G, hindi pa rin bumabalik si Binibining Bay. Sekretaryo Chen, President G, ang phone location ni Binibining Shuang ay nagpapakitang nasa labi ng lungsod. Anong ginagawa niya roon? Naku, lagot! Mabuti. Kailangang mamatay ang babaeng ito ngayon. Pero bago siya mamatay, gusto kong pahirapan niyo siya ng husto. Hanggang sa sukdulan. Sige, Binibining Bay, huwag kang mag-alala. Ang kinis ng kutis niya. Hindi ko akalain na ganito kalupit si Master Bai. Pati sarili niyang anak na babae, ipapapatay. Swerte nating dalawa. Ang dami mong satsat. Ikaw muna o ako. Sabay na lang tayo. Sabay na lang tayo. Sino kayo? Gising ka na pala. Mas gusto ko kapag gising. Anong gagawin niyo? Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Uy. Isa kang mailap na kabayo. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Tulong! Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Ginoong G? Hello? Bay Shuang. Salamat sa iyo. Sa pagligtas sa akin. Bay Shuang. Ano? Nailigtas siya? Matandang master, si Senyorita po ay si President G, ang nagpadala ng tao para hanapin ang lokasyon magdamag. Nagdala siya ng maraming tao. Wala kaming nagawa. Mga walang silbi. Papa, anong gagawin natin? Kung magpapatuloy to, siguradong maaagaw niya si Ji Xingzi.
Naaalala mo ba? Noong nakaraan, si President G pumasok sa kwarto niya. Ayos lang. Hindi ba't si Lihe ang lola ni Jising Z? Lagi siyang nakikinig kay Lihe. Kapag nakuha natin si Lihe, sa tingin mo ba tatanggi pa si Jising Z? President G, ang mga sugat ni Binibining Bai ay hindi naman po malubha. Pero, ang bigla niyang pagkawala ng malay ay medyo kakaiba. Nasaan ako ngayon? Binibining Bai, nasa bahay po kayo ng mga G ngayon. Ay, oo nga pala. Si Ginoong G ang nagligtas sa akin. Paano naging kakaiba? Kung hindi natin malalaman ang sanhi, mahirap hanapin ang tamang lunas. Ginoong G, wala po akong sakit. Hindi ko kailangan ng gamot. Madali lang po itong gamutin. Paano? Magpakasal. Sa tingin mo ba, madali akong maloko? Sinabi ko na, hindi ako interesado sa pagpapakasal. Kahit sino pa yan, imposible. At hindi ako magpapakasal. Pero paubos na ang oras ko. Saan ka pupunta? Babalik sa bundok? Paubos na ang oras ko. Hindi na ako magtatagal. Gusto kong makasama ang aking maestro at ang mga kuya at ate ko sa mga huling sandali ko. Kapag gumaling ka na, pumunta ka kung saan mo gusto. Pero hanggat nasa bahay ka ng mga G, hindi kita hahayaang mamatay. Manatili ka lang dito sa ngayon. Hahanapin ko ang pinakamagagaling na doktor para gamutin ka. Hindi mo naman ako gusto. Bakit mo pa pinipilit na ipagamot ako? Huwag mong sabihin. Manahimik ka. Hindi mo dapat tinatanong yan. Hindi nagsisinungaling ang mga mata. Sekretaryo Chen, nang walang pahintulot ko, bawal lumabas ng kwarto si Bai Shuang. Opo. Kung naiinip ka, mag-ayos ka, at sumama ka sa akin sa dinner party. Ngayon? Bakit hindi mo sinabi agad hindi pa ako nakakapaghugas ng buhok? Bahala ka kung ayaw mo. May 10 minuto ka pa. 10 minuto. Hindi yon sapat. Ako. Ipasok mo ang gown sa kanya mamaya. Sige po. Malinaw naman na gusto niyang imbitahan si Binibining Shuang na sumama sa dinner party. Pero bakit pagdating kay President G, iba ang dating ng pagkakasabi niya? Bakit hindi pa siya lumalabas? President G, sabi po ng mayordomo, medyo mahirap daw isuot ang gown, kaya matatagalan. Pero si Binibining Shuang, bagay na bagay sa kanya ang evening gown. Siguradong napakaganda niya kapag isinuot niya ito. Yung pandak na yon? Gaano naman kaganda? Nandito na ako. Maganda ba? Pwede na. Hindi ka ba pwedeng magsabi ng gusto kong marinig? Jishingzi, bakit ang pula ng tenga mo? Tumahimik ka, anong pakialam mo? Sekretaryo Chen, magmaneho ka na. Ito ang imbitasyon para sa charity dinner na inorganisan ni Lihe. Kunin mo. Salamat, Papa. Anak, siguraduhin mong mapasaya si Lihe ng husto kung magkakatuluyan ba kayo ni Jishing Z. Sa kanya, yan nakasalalay. Papa, huwag po kayong mag-alala. Sa pagkakataong ito, siguradong mapapasaya ko si Miss Lihe at tuluyan kong yuyurakan ang prom D na yon. Ang board of directors ng kumpanya ni President G ay binibigyang halaga ang kooperasyong ito. Pero ngayon, sa panig ni Miss Lee, halatang hindi sila masyadong kontento sa atin. Gawin lang natin ang lahat para ipakita ang ating sinseridad. Opo. Makikipag-usap kayo kay Miss Lihe para sa isang kooperasyon? Wala kang kinalaman sa mga bagay ng kumpanya. Maging palamuti ka na lang ngayong araw. Hindi ako palamuti. Baka makatulong ako sa'yo. Anong maitutulong ng isang singsing sa hinlalaki? Tingnan mong mabuti. Paano ka nagkaroon nito? Ito ba? Pagkatapos kong iligtas si Miss Lihe, siya mismo ang nagbigay nito sa akin. Sabi niya, sumisimbolo raw ito sa kanya. Ikaw? Iniligtas mo siya? Kailan pa nangyari yan? Hindi man lang nabanggit sa akin ni Lola. Huwag mo lang akong bigyan ng problema. Masaya na ako. Paano ka naman magkakaroon ng koneksyon sa kanya? Binibining Shuang, hindi niyo po alam.
Sa ganito kalaking bagay, at sa relasyon ni President G at President Lee, imposibleng hindi ito malaman ni President G. Baka po naloko lang kayo. Bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? Maniniwala sa'yo? Akala mo ba dahil malapit ka kay Miss Lee, papakasalan na kita? Managinip ka. Iniligtas ko si Miss Lihi para magligtas ng buhay. Ako, si Bai Shuang, ay may malinis ang konsensya. Hindi ako gumagawa ng masama. Siyempre, kumita na rin ako ng kaunti. Magligtas ng buhay? Huwag mong sabihing marunong ka pang manggamot? Sinong minamaliit mo? Kung iniligtas mo nga si Miss Lee, papakasalan kita ngayon din. Sige, ikaw ang nagsabi niyan. Bawal bumawi? Bakit hindi ka pa bumababa? Mauna ka na sa loob. Hintayin mo ako sa entrance ng lobby. May sasabihin lang ako kay Sekretaryo Chen. Kaya pala naamoy ko na sa malayo pa lang ang isang amoy mahirap. Akala ko kung sino, ikaw lang pala. Bai Tingting? Ikaw na naman? Umalis ka nga, abala ako. Abala ka pa? Alam mo ba kung anong lugar to? Ito ang charity dinner ng isang sikat na babaeng mamumuhunan sa lungsod ng Minghay. Hindi ito para sa mga dukhang tulad mo. May imbitasyon ako? Bakit hindi ako pwedeng pumasok? Paano ka magkakaroon ng imbitasyon? Alam ko na, peke yung imbitasyon mo, no? O ninakaw mo lang sa iba? Talagang galing ka sa mababang uri, puro kalokohan ang ginagawa. Bai Tingting, huwag kang magsalita ng pawang kasinungalingan. Ano ngayon kung sinisiraan kita? Isa ka lang malas, basura, at mabahong dukha. Gusto mo pang dumalo sa dinner party ngayong gabi? Tingnan mo nga sarili mo kung karapat-dapat ka ba. Ikaw. Anong ikaw? Anong ikaw? Ano pang tinatayo-tayo nyo dyan? Palabasin nyo siya. Sino ang pinapalabas mo? Sino ang pinalalayas mo? Miss Lee, bakit po kayo nandito? Kayo po ang bida sa dinner party ngayong gabi? Huwag po kayong magpapagod. Sumisipsip sa mayaman, napakawalang hiya. Alam mo rin pala na ako ang host ng dinner party na ito. Siyempre naman, alam ko ang level ng dinner party na ito. Ang isang pulubing tulad ni Bai Shuang ay talagang hindi pwedeng pumasok. Pero may imbitasyon siya. Bakit hindi siya pwedeng pumasok? Peke ang imbitasyon niya. Ang isang taong tulad ni Bai Shuang, paano naman makakatanggap ng imbitasyon? Pero wag po kayong mag-alala, hindi ko siya hahayaang makapasok. Ano pang tinitingin-tingin nyo dyan? Palayasin nyo na siya. Tingnan natin kung sino ang mangangahas. Ikaw, sabihin mo, saan galing ang imbitasyon na yan? May nagbigay lang sa akin ng imbitasyong ito. Nakakatawa. Napakahirap makakuha ng imbitasyong ito. Sinong magbibigay sa'yo niyan ng basta-basta? Ako? Isang Isang sponsor? sponsor? Bai Shuang, para lang sa imbitasyong to? Siguro kung ilang matandang lalaki na ang sinamahan mo, no? Bakit mo ako sinisiraan? Miss Lee, siya na po mismo ang nagsabi, hindi sa kanya ang imbitasyon, bigay lang ng iba. Sabihin niyo nga po, kung walang kapalit na kaduda-dudang pabor, sino naman ang magbibigay sa kanya ng imbitasyon? Miss Lee, wag po kayong mag-alala. Hinding-hindi ko hahayaan ang ganitong klaseng tao na dumihan ang inyong paningin. Itikom mo yang mabaho mong bibig. Itikom mo yang mabaho mong bibig. Miss Lee, bakit niyo po ako sinampal? May gana ka pang magtanong? Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para apihin si Shuang sa harap ko? Miss Lee, si Bai Shuang ay isa lang namang malas na kinamumuhian mula pagkabata. Baka naman po naloko lang kayo niya? Alam ko kung naloko ako o hindi. Pero ikaw, puro kasalita para dungisan ang puri niya. Ang bahay ng mga bay, ganyan ba magpalaki ng anak na babae? Miss Lee, ako ang senyorita ng bahay ng mga bay. Paano niyo ako magagawang akusahan ng ganito para lang sa isang hamak na malas? Anong malas? Makinig kang mabuti sa akin. Isang beses ko lang to sasabihin. Lola, bakit po kayo nandito? Lo, Si Bai Shuang ay ang aking tagapagligtas. Ano? Taga? Pagligtas?
Talaga palang iniligtas niya si Lola. Lola. Ikaw ang lola niya? Oo, lola nga. Kung ganoon, noong huli sa harap ni Miss Lee, yung mga sinabi ko. Xingzi, aking tagapagligtas, sinabi niyang gusto ka niyang pakasalan. Bakit hindi ka pumayag? Sa tingin ko, mabait naman siya. Ako. Lola! Sige. Kayong mga kabataan, may sarili kayong mga desisyon. Hindi na ako makikialam. Pero, gustong-gusto ko si Shuang. President Lee, oras na po. Sige. Mauna na ako. Samahan mo si Shuang, mag-ikot-ikot kayo sa paligid. Huwag Huwag na na po. Hindi pwede. Kailangang samahan ka ni Xingzi. Baka apihin ka na naman ng iba. Ano pang tinatayo-tayo mo diyan? Bilisan mo na. Tara na! President Lee, mukhang ito ang unang beses na nagdala ng kasama ang senyorito sa isang handaan. Ang batang to, sa wakas, nagkakaisip na rin. Pasensya na. Hindi ko alam na si Miss Lee pala ang lola mo. Kaya ko nasabi ang mga iyon. Kanina baka na-misinterpret niya ang relasyon natin. Ano sa tingin mo? Ang relasyon natin? Ako ang gustong magpakasal? Pero si Jinoong G ay ayaw akong pakasalan. Hindi ako interesado sa pagpapakasal. Kung ganon, yung sinabi mo sa kotse wala na bang bisa yon? Kung ililigtas mo si Miss Lee, papakasalan kita agad. Nagbibiro lang ako. Kinabahan ka. Magsisimula na ang party. Mag-retouch ka na ng makeup mo. Sino yung babaeng yon? At bakit ang lapit niya kay President G? Hindi ko alam, mukhang siya ang kasama ni President G ngayong gabi. Ano? Di ba si President G hindi naman nagdadala ng kasama? Ewan ko. Sa tingin mo, si President G, ngayon lang nagdala ng babae. Hindi kaya siya na ang magiging ginang G? Ang hirap kong kumuha ng imbitasyon. Pero dahil sa'yo, wala akong nagawa. Bai Shuang, hayop ka. Bye, Tingting. Bakit? Nagulat ka ba? Buntot ka ba ng buntot? Kung nasaan ako, nandoon ka rin. Inakyat mo si G, Xingzi, sinisira mo ang imahe ko kay President G. Dapat inasahan mo nang hahanapin kita. Hindi ko ginawa yon. Nangangatwiran ka pa. Aba, lumalaban ka pa talaga? Bye, Tingting. Huwag kang masyadong sumobra. Anong ginagawa ninyong dalawa? Kailangan niyo po akong ipagtanggol. Sinampal po ako ni Bai Shuang. Lola, hindi po ganyan. Pakinggan niyo po ako. Sobra na talaga siya. Dapat lang talagang paluin. Ako Lola. po, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Alam ko na ang lahat. Bai Shuang, ginalit mo si President Lee. Lagot ka na ngayon. Bai Tingting, sa teritoryo ko, paulit-ulit mong inaapi si Shuang. Nakikita ko, wala ka talagang respeto sa bahay ng mga Lee. President Lee, tingnan yung maigi. Si Bai Shuang po ang nanampal sa akin kanina. Tama na. Ayokong marinig yan. Shuang, halika rito. Tingnan ka ni Lola. Shuang, bakit ganyan ang suot mo? Itong damit na to? Habang tumatagal, lalong hindi gusto ni Lola. Iba ka sa kanila. Gusto ni Lola na simple ka lang manamit. Halika, sasamahan kita magpalit ng damit. Bakit President nakatayo Lee. ka pa riyan? Bakit hindi ka pa lumayas? Tara na, haha. Bai Shuang. Ang mga pamalit mong damit, ipapadala ko na lang mamaya. Huwag kang mag-alala. Nasa teritoryo ka ni Lola. Walang mang-aapi sa'yo rito. Sige, pumasok ka na. Dahan-dahan. Ginoong G, bakit ka nandito? Pinapunta ako ni Lola para ihatid ang damit. Ganon ba? Sige, ibigay mo na sa akin. Anong tinatakpan mo dyan?
Wala namang makikita. Kung wala kang magandang sasabihin, mas mabuting manahimik ka na lang. President Lee, hindi po yata ito maganda. Ang apo kong yan, sobrang komplikado mag-isip at napakapakipot. Kailangan niya ng matinding tulak para umaksyon. Ginoong G, bakit ka pa nandito? Sinabi ni Lola na maghintay ako rito. Ang mga inumin ninyong mayayaman? Ang ganito ba talaga kaganda? Hoy, wag mong inumin. Bakit ang pangit ng lasa ng inuming to? Hindi yan inumin, alak yan. Naku, lagot. Sobrang sama ng ugali ko pag lasing. Bitawan mo ako, wag mong hilahin ang damit ko. Abs, bitawan mo ako. Patingin lang ako, sige na. Ayos din tong mga kabataan ngayon. Bay Shuang-Shuang, ang sama ng ugali mo pag lasing. Bay Shuang-Shuang, ikaw. Huwag mong sabihin. Makinig ka sa akin. Ji Xingzi, hayop ka. Ano? Kasalanan mo to. Kahit na mamatay pa ako, hindi kita patatawarin. Bay Shuang-Shuang, tama na yan. Ikaw. Pakiramdam ko gusto mo ko. Ako? Gusto kita. Gusto mo ko. Pero bakit? Ayaw mo kong pakasalan? Habulin. Huwag Huwag kang tumakbo. tumakbo. Huwag kang tumakbo. Bay Shuang-Shuang? Layuan mo ako. Para to, sa kabutihan mo. Sa nagdaang mga taon, ang mga babaeng pumasok sa bahay ng mga G ay walang magandang sinapit. Kaya namatay ang mama ko. Bay Shuang-Shuang. Huwag na sanang maulit ang ganitong bagay. Alam niyo naman po na ayaw kong magkaroon ng ugnayan sa kahit sinong babae. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Bata ka? Hindi kaya. Iniisip mo pa rin. Ang nangyari noon, sinabi ko na sa'yo, aksidente lang talaga yon. Ang nangyari sa iyong ina, hindi rin namin inaasahan. Pero Lola, patay na po ang aking ina. Pero si Ji Ruichuan, ang may kasalanan, ay buhay pa. Talagang mahalaga sa'yo ang bagay na yan. Hindi ka ba natatakot na baka may palampasin kang mas mahahalagang bagay sa buhay? Hanggat hindi pa tapos ang galit ko, hindi niya titigilan ang sinumang mahalaga sa akin. Alam niyo po, inosente si Bai Shuang-Shuang. Sabi ko na nga ba, may gusto ka sa batang babae na yon. Wala itong kinalaman sa pag-ibig, mayroon lang akong kaunting konsensya na natitira. Ikaw talaga, magsumikap ka para mapabagsak mo na agad si Ji Ruichuan. Tapos mag-asawa ka na para mabigyan mo si Lola ng apo sa tuhod. Apo sa tuhod? Wag na po, yung apo sa tuhod. Ang tigas talaga ng ulo mo. Sige, mag-inarte ka pa. Hindi ito pwede. Kailangan ko munang siguraduhin ang aking manugang na apo. Kahapon, si Ginoong G, ano nga bang sasabihin niya? Paano ako nakatulog? Bakit ayaw niyang magpakasal? Shuang-Shuang. Lola, ano po ito? Shuang-Shuang. Tingnan mo. May $50 million sa card na to. At heto ang kotse. At ito ang mansyon. Kunin mo lahat ng to. Pakasalan mo si Ji Xingzi. Ano sa tingin mo? Hindi po. Hindi ko po matatanggap. Kapag nalaman ni Ginoong G, siguradong magagalit siya sa akin. Hindi siya mangangahas. Hindi. Tanggapin mo na. Shuang-Shuang. Kung sa tingin mo'y kulang pa, ano pa ang gusto mo?
Sabihin mo lang at ibibigay ni Lola sa'yo. Hindi po sa ganon, Lola. Tinatanggap ko po ang inyong kabaitan. Pero ang pagpapakasal kay Ginoong G ay hindi ko po desisyon. Kahit na gusto niyo ako, pero si Ginoong G po. Siguradong gusto ka niya. Hindi niya po ako gusto. Ayaw niya po akong pakasalan. Papayag din yon. Maghintay ka lang. Maghintay ka lang. Siguradong papayag siyang pakasalan ka. Ayaw niya po. Sinabi niya na hindi siya interesado sa kasal. Kalokohan lang yon. Hindi totoo ang sinasabi niya. Papayag din yon. Heto, kunin mo na. Sige na. Anong ginagawa ninyo? Kunin mo, kunin mo. Kunin mo. Ayoko na, ayoko. Nandito na si Xingzi. Ano to? Hindi ba't noong nakaraan iniligtas ako ni Shuang Shuang? Naghanda ako para kay Shuang Shuang ng ilang regalo. Kung para sa'yo, tanggapin mo na. Hindi naman ganun kahalaga yan. $50 million? Hindi mahalaga? Oo nga. Tanggapin mo na. Bilis. Kasalanan lahat to ni Bai Shuang Shuang. Dahil sa kanya, nagalit sa akin si Lihe. Ngayon, sigurado akong mas ayaw na sa akin ni Ji Xingzi. Anong magagawa ko? Hindi lang si Bai Shuang, pati yang si Ji Xingzi ay wala ring kwenta. Isang bata pa bilang puno ng pamilya ng mga Ji, masyadong nagtagal. Hindi na niya alam ang kanyang lugar. Master Ji, tama po ba ako? Master Bai, ano po ang ibig niyong sabihin? Ang anak ko hindi pwedeng apihin ng malas na yon nang walang kalaban-laban. Master G, hindi nyo rin hahayaan ang batang yon na magtagal bilang puno ng pamilya ng mga G, di ba? Mukhang mayroon tayong iisang kalaban. Kaya, Master G. Magandang pagsasamahan ito. Isama niyo ako. Yung mga bigay sa'yo ni Lola, ayaw mo pa ring tanggapin? Kasi si Lola, na-misunderstand niya ang relasyon natin. Kaya niya ako binigyan ng ganito karami. Isa itong pagkakamali, hindi ko matatanggap. May $50 million diyan sa card. Nung niligtas mo si Lola, di ba sabi mo gusto mo ng maraming pera? Gusto ko ng pera kasi gusto kitang pakasalan. Narinig ko na. Ang magiging asawa mo ay dapat karapat-dapat sa'yo. Kaya ako nagtrabaho para kumita. Pero Ginoong G, nalaman ko na hindi lang yun ang dahilan. May sarili kang dahilan, di ba, Ginoong G? Siguro hindi ko dapat itanong, pero gusto ko pa ring sabihin, bakit ayaw mong magpakasal? Kahit sa iba pa. Ginoong G? Hindi kaya. Back. Pasensya na, President G. Bigla na lang sumulpot ang taong to. Anong problema? Master, bumalik na po si Ji Xingzi. Mauna ka nang umuwi, pupunta ako sa kumpanya. Pribadong pag-aari ito. Bawal pumasok ang hindi autorisado. Idilat nyo ang mga mata nyo at tingnan. Ito ang pangalawang master ng pamilyang G, ang pangalawang tiyo ni Ji Xingzi. Mga walang kwenta. Umalis kayo! Papa. Munting salot. Nandito ka pa pala. Ano ba talaga ang gusto niyong gawin? Ang hayaan kang mabuhay hanggang ngayon ay pagkukulang ko bilang ama mo. Nandito ako ngayon para linisin ang pamilya. Bakit? Mula nang ipanganak ako. Pinaliwala mo ako? At ngayon gusto mo akong patayin? Oo, nandito ko para patayin ka, ikaw, na malas. Pinahamak mo ang tingting namin. Hindi ako malas. Iyan ang makatandang pamahiin ninyo. Hayop ka. Binibining Shuang, nasaan si Ji Xingzi? Hindi ka takot? Matigas ang ulo mo? Akala mo ba ito ang bahay ng mga G? At wala kaming magagawa sa'yo? O baka iniisip mong ililigtas ka ng lalaking apelidong G na yon? Lumuhod ka.
Buksan mo yung mga mata mo at tingnan mong mabuti. Ito ang pangalawang master ng pamilyang G, ang totoong puno ng pamilya. Sa tingin pa lang, hindi na mabuting tao. Binibining Shuang-Shuang, tinatanong kita kung nasaan si Ji Xingxi. Hindi ko alam. Sasabihin ko sa'yo, ang ina ni Ji Xingzi ay namatay sa mga kamay ko. Ngayon, kung gusto kitang patayin, napakadali lang. Tatanungin kita ulit, nasaan si Ji Xingzi? Hindi ko alam. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, nasaan ba talaga si Ji Xingzi? Hindi ko alam. Ako na. Teka lang. Teka lang. Master Bai, may pakinabang pa sa kanya. Binibining Shuang-Shuang? Ibuka mo ang iyong bibig. Anong ipinain mo sa akin? Kapag hindi ka sumunod, mararamdaman mo na parang kinakain ng laman. Isang magandang bagay. Tara na. Ito ay... Alason. Sino yan? Sino ang nanakit sa'yo? Kapag nalaman niya kung sino yon, siguradong haharapin siya ni Ginoong G. Hindi pwede. Delikado ang taong yon. Hindi ko pwedeng hayaan si Ginoong G. Ako? Ako lang ang may gawa na disgrasya lang. Ako lang ang may gawa nito, hindi sinasadya. Ayos ka lang ba? Mama? Ayos lang ako. Ayos lang. Si mama lang to. Aksidenteng nagawa. Teka lang, si Ginang G, ilang beses na ba siyang pinahiya ng mga tauhan ng pangalawang master? Ano bang galit niya? Kailangan ba talagang umabot sa ganito? Siyempre aabot sa ganyan. Kung hindi dahil sa ginang at ipinanganak si Senyorito G, ang buong yaman ng bahay ng mga J ay mapupunta na sana sa kamay ng pangalawang master. Paano siya hindi magagalit? Sa Oo bagay, nga, no? Huwag niyong pagsalitaan si Mama. Nabalitaan kong may isang tao raw ngayon na binugbog ang katulong sa pinto at pumasok ng sapilitan. By Shuang-Shuang? Alam mo ba kung sino yon? Hindi ko alam. By Shuang-Shuang? Hindi ka marunong magsinungaling. Talaga? Hindi mahalaga. Hindi mahalaga. Kaya kong ipaimbestiga. Masakit ang sugat ko. Pwede mo ba akong samahan? Alam kong ayaw mo siguro. Pero ako, Magpahinga ka na lang. ang dali naman niyang kausap. Sakto, para mapigilan ko siya nang hindi siya gumawa ng kung ano. Ginoong G, gusto kong kumain ng mansanas. Ginoong G, ang pangit mo talagang magbalat ng mansanas. Bakit ba ang sungit mo? Ang pangit na nga, ayaw mo pang masabihan. Sino ka ba sa akala mo? Isang supladong CEO? Tingnan mo, naputol tuloy. Mas masarap pa rin kapag si Ginoong G ang nagbabalat. Ay, oo nga pala. Gusto kong kumain ng pizza. Pizza? Ang tinutukoy mo ay pizza, di ba? Basta yung parang malaking tinapay na may palaman. Ang bait naman pala talaga ni Ginoong G. Habang abala si Ginoong G, ang susubukan ko ulit. Ano ba talaga ang ipinakain sa akin ng taong yon? Bakit kahit ang bigay ni Maestro na karayom na pilak ay hindi na gumagana? Sabi niya noon, kapag hindi ako sumunod, mararamdaman kong parang kinakain ang laman ko. Hindi susunod. Ano ba ang gusto niyang sundin ko? President G, nalaman ko na po, ang taong pumasok sa mansyon ng mga G noon at nanakit kay binibining Shuang-Shuang ay si Ji Ruichuan.
Siya nga talaga. Binibining, shuang-shuang, malapit nang maluto ang pizza. Nasaan si Ginoong G? Narinig ko may emergency daw. Pinuntahan niya si Master Jiru Wichuan. Jiru Wichuan. Bakit niya pinuntahan si Jiru Wichuan? Alam na kaya niya? Hindi, kailangan kong tingnan. Master Bai, napagkasunduan na natin. Sige, maayos ang usapan. Huminto ka. Hindi Umalis ka ka. pwedeng pumasok. Sino kaya itong napakainit ng ulo? Ang mahal ko palang panganay na pamangkin. Pangalawang tiyo, kung may kailangan ka sa akin, sabihin mo ng diretsahan. Ang manakit ng babae, anong klaseng galing yan? Babae? Yung Bai. Ano ngayon? Bai Shuang-Shuang. Oo, 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 si Bai Shuang-Shuang. Ikaw si Binibining Shuang-Shuang, tama? Pinapunta ako ni Ginoong G para sunduin ka. Tara na. May mali. Nagalit sa kanya si Master Bai, kaya tinuruan ko siya ng leksyon. Wala namang problema doon. Pero napakatigas talaga ng ulo ng babaeng to. Namamaga na ang mukha niya, pero ayaw magsalita. Yang katigasan ng ulo niya ay parang yung maaga mong namatay na mama. Parehong pareho. Gaya ka lang ng nanay mong namatay ng maaga. Hindi ko inasahan na ikaw pa mismo ang lalapit. Mga bantay. Bibigyan kita ng solusyon. Ibigay mo sa akin ang proyekto ninyo ng angka ng Lee. Sa panaginip mo? Bitawan niyo ako. Dalhin siya rito. Bitawan niyo si Bai Shuang-Shuang. President G. G. Xingzi, nakapag-desisyon ka na ba? President G, ang partnership sa angka ng Lee ay napakahalaga. Interesado rito ang board. Kapag nakuha mo ang proyektong ito, ang posisyon mo sa angka ng G ay magiging matatag na. Ginoong G, huwag kang makinig sa kanya. Hindi niya ako palalampasin. Ginoong G, tumahimik ka. tumahimik ka. G. Xingzi, nakapag-desisyon ka na ba? President G. Panganay na pamangkin. Mukhang ikaw ay nakapili na. Sayang naman, Binibining Shuang-Shuang. Narinig ko na gusto mong pakasalan ang lalaking ito. Ngayong nakita mo ang resulta, hindi ka ba nadidismaya? Sa bagay, lahat ng babaeng lumalapit kay G. Xingzi ay walang magandang kinahihinatnan. Dapat kang magpasalamat na hindi kanya pinakasalan. Kung hindi, marami akong paraan para mamatay ka na parang aso. Ito ba ang dahilan kung bakit ayaw magpakasal ni Ginoong G? Paalam na, Binibining Shuang-Shuang. Master Bai. Napakaganda. Sa wakas ngayon, mapapatay na rin kita. Mamatay ka na. Master Bai. G. Xingzi, naglakas loob kang saktan si Master Bai. G. Xingzi, papatayin kita. Hayop ka. President G. Papatayin kita. President G. Ginoong G, Bai Shuang-Shuang. Bai Shuang-Shuang. Patayin niyo sila para sa akin. Opo. Kumusta na siya? Ginoong G, ang kalagayan ni Binibining Shuang-Shuang ngayon ay napakadelikado. Kung makakaligtas siya, nakasalalay ito sa gabing ito.
Naiintindihan ko. Mauna ka na. Bakit ka ba napakatanga? Para iligtas ako? Ginoong Ji Xingxi, pakiusap, pakasalan mo ako. Pagkagising mo, magpapakasal tayo. Pilay na, pilay na, pilay na. Ang kamay ng papa mo, pilay na. Ano? Paanong nangyari to? Kaninang umaga pag alis niya, sabi ng papa mo ngayon, papatayin niya raw yung malas na yon. Sino ang mag-aakala? Pagdating ng gabi, nasa ospital na ang papa mo. Bai Shuang Shuang. Ang babaeng yun na namang si Bai Shuang Shuang. Hanggang kailan niya balak sirain ang pamilya natin? Kailan siya makukuntento? Lahat to dahil kay Bai Shuang Shuang. Kasalanan niya ang lahat. Nasaan siya ngayon, mga bantay? Hanapin niyo siya para sa akin, ngayon din. Kumusta na siya? Si Binibining Shuang-Shuang ligtas na po sa panganib. Pero yung katawan niya, may kakaibang sakit na tila lumalala pa. Sinubukan na namin lahat ng gamot pero walang epekto. Ikaw ang pinakamahusay na doktor dito sa lungsod ng Minghai. Pati ba ikaw ay walang magawa? Si Binibining Shuang-Shuang, kakaiba na po ang kondisyon niya. Ngayon, malubha pa ang mga sugat niya. Ang kalagayan ng katawan niya ay napakasama na. May iba pa bang paraan? Nakausap ko na po ang aking guro. Kung nandito siya, baka sakaling may pag-asa pa. Halika, mag-usap tayo. Ito, ang kwarto ko. Hindi ba't sinalo ko ang saksak para kay Ji Xingzi? Ngayon, Kung may maramdaman kang kakaiba sa katawan mo, gamitin mo ang kapangyarihan ng dilaw na agimat para makita ang natitira mong buhay. bakit nagkakaganito? Sumpa ba to? Hindi. Hindi na ako pwedeng magtagal pa. Kailangan kong gumawa ng paraan. Saan ka pupunta? Sa isang lugar kung saan hindi na kita aabalahin. Ano bang pinagsasabi mo? Nasaktan ba kita? Ginoong Ji, bigla kang nagsalita ng ganyan. Medyo hindi pa ako sanay. Tinatanong kita kung masakit. Hindi masakit. Yung sugat ba? Yung sugat. Parang dumudugo yata. Tingnan mo nga. Ginoong Ji, anong tinitingnan mo diyan? Ayusin mo muna, yang damit mo. Ayusin? Bakit ko aayusin? Tingnan mo muna kung dumudugo. Tatawag ako ng nurse para tingnan ka. Sige. Teka. Ginoong Ji, bakit namumula na naman ang tenga mo? Tumahimik ka? Sinabi ko na, kapag nagising siya, papakasalan ko siya. Pero ang pagpapakasal, kung babanggitin ko agad, hindi ba masyadong biglaan? Ang pakikitungo sa akin ni Ginoong Ji ay malamig pa rin. Ang usapang kasal ay malabo pa. Kalahating buwan, ano ang magagawa ko? Siguro, babalik na lang ako sa maestro ko. Ikaw muna. Ako na lang ang mauuna. Ginoong Ji, salamat sa pag-aasikaso mo sa akin, pero limitado na lang ang oras ko. Kailangan ko nang umalis. Salamat sa pag-aasikaso mo sa akin, pero paubos na ang oras ko. Gusto kong umakyat sa bundok para hanapin si maestro. Hindi pwede. Bakit? Hindi pa magaling ang sugat mo at nagkaroon ka pa ng isang misteryosong sakit. Hindi ka dapat gumagalaw-galaw. Ayos lang ang sugat ko. Tungkol naman sa sakit na yan, ayoko nang magpagamot. Gusto kong bumalik sa bundok para hanapin si maestro. Hindi na magpapagamot? Babalik ka para hintayin ang kamatayan mo? Hindi ako babalik para mamatay. Gusto kong umuwi. Nag-imbita ako ng pinakamagaling na doktor. Paparating na siya. Manatili ka lang dito. Ayoko. Gusto kong bumalik, Ji Xingzi. Hindi pwede. Kung wala kang sasabihin gusto kong marinig, huwag ka nang magsalita.
President G, ipapakilala ko po, ito si Professor Mushu, ang pinakabatang propesor sa medisina ng lungsod ng Minghai, si Ginoong Mu. Magandang araw, Ginoong G. Kuya, bakit ka nandito? Bunsong disipula, matagal na tayong di nagkita. Ginoong G, ang pasyenteng tinutukoy nyo, hindi naman siguro si Shuang, di ba? Ginoong Mu? Magkakilala kayo ni Shuang? Oo, si Mushu ang kuya ko. Magkababata kami, sabay kaming lumaki, at mas malapit pa siya sa akin kaysa sa sarili kong kuya. Magkababata? Ginoong G, susuriin ko muna ang pulso ni Shuang. Kaya maaari po bang iwan nyo muna kami? Shuang, tayo na lang dalawa rito. Ang mga itatanong ko sa'yo, kailangan mong sagutin ng tapat. Anong tinatawa-tawa mo? Kuya, kamusta na ako ngayon? Nagsimula na ba ang sumpa? Yung itinakda para sa akin, yung kanina lang, si Ginoong G na nakita mo, ayaw niyang pakasalan ako. Paubos na ang oras ko. Gusto kong bumalik kay maestro para tanungin siya kung may iba pang paraan. Si maestro ngayon, wala na sa bundok. Kahit bumalik ka pa, hindi mo siya mahahanap. Kung ganon, hihintayin ko na lang ba ang kamatayan ko? Paano naman mangyayari yan? Siguradong may paraan. Talaga? Sa tagal kong nanggagamot, kahit anong klaseng komplikadong sakit ay nakita ko na. Baka hindi kita tuluyang magamot, pero para maibsan ang nararamdaman mo at mapabagal ang epekto, kaya ko yan. Talaga ba? Ang galing! Bakit sa loob ay ang saya-saya nila? Ginoong G, nasuri ko na ang pulso ni Shuang. Sa ngayon, kontrolado ang saksak niya, pero napakahina ng kanyang katawan. Maghahanda ako ng herbal na pagkain para palakasin ang katawan ni Binibini. O ibuka mo ang bibig mo. Kamusta? Ang sarap. Ginoong G, halika tikman mo. Sobrang sarap ng seafood lugaw. Isip bata. Bakit galit na naman siya? Ito na ba ang plano na 3 araw niyong ginawa? Kapag basura ulit ang ipinasa niyo, lumayas kayo. Pasensya na po, President G. Lumayas. Imahinasyon ko lang ba? O bakit si President G nitong mga araw ay lalong nagiging masungit? President G, heto na po ang kape nyo. Kamusta na si Bai Shuang ngayon? Si Binibining Bai Shuang ay halos magaling na. Maganda rin ang kanyang pakiramdam. Kaninang umaga, kinain niya ang inihanda ni Ginoong Mu na herbal na pagkain. At kaninang hapon, kasama si Ginoong Mu, naglakad-lakad sila sa hardin. Narinig ko pa na pinaplano nilang dalawa na mag-picnic sa ibang araw. Lagi na silang magkasama, ano? Halos ganoon na nga po. Gusto niyo bang paalalahanan ko si Ginoong Mu na dumistansya ng kaunti kay Binibining Shuang? Kung kanino man siya lumalapit? Anong pakialam ko doon? Sige po. Pero sa itsura niyo, mukhang apektado po kayo. Ginoong G, nakabalik ka na. Bakit hindi ka nagpapahinga? Anong ginagawa mo rito? May naaamoy ka bang mabango? Bumalik ka na at magpahinga. Nagpahinga na ako ng matagal ngayon. Hindi ako pagod. Sagutin mo muna ako. Mabango ba? Alam kong nagluto ka ng lugaw. Oo nga. Sabi sa akin ni Sekretaryo Chen, mula noong si Kuya ay nagluto ng seafood lugaw, palagi ka na lang bad mood. Dahil ba hindi ka nakakain ng lugaw? Huwag ka nang magkunwari. Alam ko na, ikaw na taong walang kibo, siguradong dahil abala ka noon, at walang oras para kumain ng napakasarap na seafood lugaw, kaya ka nagalit, tama di ba? Huwag kang mag-alala, ipinagluto kita ng isa, dali, tikman mo. Sa tingin mo magagalit ako dahil lang sa isang mangkok ng lugaw? Bakit, hindi ba? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Alam kong mapagbilang ka.
Tikman mo na kung masarap. Kain na. O ano? Sobrang sarap, di ba? Paano ko kaya sasabihin sa kanya ang tungkol sa pagpapakasal? Anong problema? Bakit ka nakatingin sa akin? Wala. Bai Shuang, may isang bagay na gusto kong sabihin sa'yo. Bai Shuang, ako, may sasabihin ako. Gusto kong sabihin sa'yo. Sa totoo lang, tingin ko, matatanggap ko nang pakasalan ka. President G, naiwan niyo ang phone sa kotse. Ako ba, mali ba ang timing ko? Hindi naman. Wala kaming pinag-uusapan kanina, di ba? Kung wala nang iba, aalis na ako. Sekretaryo Chen, nagluto ako ng napakasarap na seafood lugaw. Gusto mong tikman? Wag na. May gagawin pa ako. Kayo na muna ni President G ang mag-usap. Teka, wag kang umalis. Ano yung sasabihin mo kanina? Wala lang yun. Paano naging wala lang? Di ba may sasabihin ka sa akin? Ako, President G. siguraduhin mong importante yan. Sa kumpanya po, may emergency. Okay lang. Unahin mo na ang trabaho mo. Si Junoong G, ang weird niya ngayon. Ang sarap. Bai Shuang. Naaalala mo pa ba ang iyong ina? Bai Shuang. Naaalala mo pa ba ang iyong ina? Maestro, bakit po ang ibang mga kuya at ate ay may mama, pero si Shuang po wala? Sino ang nagsabi niyan? Siyempre may mama si Shuang. Kung ganon, nasaan po ang mama ko? Miss na miss ko na po siya, Al. Paglaki mo, malalaman mo rin. Bye, Ting. Bukas, alas 10 ng umaga. Isesend ko sa'yo ang address. Alam ko na, ikaw na tanga ka kapag narinig mo ang tungkol sa hamak mong ina, siguradong tatakbo ka kaagad dito. Idilat mo yung mga mata mo at tingnan mong mabuti. Ito ang pulseras. At ito rin ang damit. Anong ginagawa mo? Nasa akin to ngayon. Nagpaalam ka ba bago mo kunin? Anong kailangan kong gawin para ibigay mo yan sa akin? Bai Shuang? Napagtanto ko na ang dating ako ay masyadong naging mabait. Inisip ko pa na hayaan ka na lang mamatay. Pero, marami pa akong alam na paraan para pahirapan ka. Anong binabalak mo? Lumuhod ka. Magaling. Ayaw mong sumunod, ha? Huwag mong basagin. Lumuhod ka, sabi. Bai Shuang. Mas maganda kang tingnan kapag nakaluhod ka. Nakaluhod na ako. Pwede mo na bang ibigay sa akin ang mga naiwang gamit? Sinabi ko bang ibibigay ko sa'yo? Ano pa ba ang gusto mo? Oo nga. Ano pa bang gusto ko? Pag-isipan ko nga. Si Ji Xingzi man o si Li He, pareho nilang gusto itong mukha mo, di ba? Sugatan mo ang sarili mong mukha at itong pulseras, ibabalik ko sa'yo. Talaga? Sige. Okay lang. Ano bang halaga ng mukha ko? Isang sugat lang naman, di ba? Okay lang. Mabawi ko lang ang mga naiwang gamit ni Mama. Ngayon,
Pwede mo na bang ibalik ang pulsera sa akin? Bay Shuang-Shuang, ang tindi mo rin pala sa sarili mo. Pero ang dali mo talagang maloko. Pero ang dali mo palang utuin. Anong sinabi mo? Bay Shuang-Shuang, bakit ba ang tanga mo? Sobra ang galit ko sa'yo. Kaya paanong ibabalik ko to sa'yo? Paano mo ko nagawang lokohin? Bay Tingting, wala kang isang salita. Isang salita? Ang isang hamak na tulad mo, hindi karapat-dapat kausapin ako niyan. Sinungaling ka! Eh ano kung niloko kita? Bay Shuang-Shuang, simula pa lang to. Huwag! Huwag ka munang umiyak dahil ang totoong palabas ay magsisimula pa lang. Nagsisimula pa lang ang palabas. Huwag! Patawad. Patawad, kasalanan ko. Ito na lang ang iniwan ng mama ko. Huwag! 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 Patay na ang mama ko. Ako ang malas niya. Isa akong malas. Kasalanan ko lahat. Sinong paslit ang nagsabi ng kalokohan na, yan? Mabait na bata si Shuang-Shuang. Hindi siya malas. Mahal na mahal ka ng mama mo. Kahit wala na siya ngayon, ikaw pa rin ang mahal na anak na babae ng mama mo. Talaga po? Ang mama ni Shuang-Shuang para lang si Shuang-Shuang ay mabuhay ng masaya sa mundo. Siya ay naging isang bituin sa kalangitan. Kaya naman, kailangan mong mabuhay ng masaya para mapanatag ang iyong mama. Mga bantay, baliin ang mga binti niya. Itapon sa bundok. Baliin niyo ang mga binti niya at itapon sa bundok. Huwag kayong lumapit. Huwag kayong lumapit. Huwag kayong lumapit. Mga walang silbi, anong tinatayo-tayo nyo dyan? Habulin nyo siya. Opo. President G, tingnan nyo. Ang phone ni Binibining Shuang-Shuang. Ang signal ay nagpapakitang nasa malapit lang. Tara na! Sige po. Bakit ka nandito? Ako dapat ang nagtatanong yan sa'yo. Hindi pa gumagaling ang mga sugat mo? Bakit ka tumakbo dito? May nangapi ba sa'yo? Ginugulo ka na naman ba ng bahay ng mga bay? Hindi ka talaga nila tinitigilan, Sekretaryo Chen. Ginoong G, sandali lang po. Ito ay usapin sa pagitan ko at ng bahay ng mga bay. Pakiusap, huwag po kayong makialam. Bakit? Dahil hindi ako pwedeng umasa sa'yo palagi para ayusin ang lahat. Mayroon din akong gustong protektahan at kailangan ko itong protektahan ng mag-isa. Sabi ng doktor, magpahinga ka. Sa mga susunod na araw, kahit anong importanteng lakad mo, manatili ka lang sa bahay at huwag kang aalis. Pwedeng itigil mo muna? Ginoong G, may tuta. Lumayo ka sa akin. Allergic ako sa balahibo ng aso. Pasensya na, Ginoong G. Naaawa lang po ako sa kanya. Katulad ko, wala rin siyang pamilya. Tara na.
Magpahinga ka na. Huwag ka nang tumakbo-takbo. Asensya na, Ginoong G. Naaawa lang po ako sa kanya. Katulad ko, wala rin siyang pamilya. Sekretaryo Chen, hanapin mo para sa akin ang aso kanina. Aso, bakit ka nandito? Nandito ka ba para makipaglaro sa akin? Sino ang nagdala sa'yo dito? Ginoong G? Huwag mong dumihan ang kwarto. Sige. Salamat, Ginoong G. Bai Shuang. Kamusta na siya? Napakalubha ng kalagayan niya ngayon. Naging sobrang emosyonal siya kanina. At dahil mahina ang katawan niya. At nagkasakit pa. Lalo lang lumala ang sitwasyon. Magagamot pa ba siya? Hindi na siya maliligtas. Maliban na lang kung ano? Pakakasalan mo siya. Ano? Ginoong mo, kung si Binibining Bai lang ang nagsasabi niyan, maiintindihan ko pa. Pero bakit pati kayo? Nagkakamali po ba kayo? May sakit si Binibining Bai. Kailangan niya ng doktor at gamot. Paanong makakagamot ang pagpapakasal? Nung una, napakahirap din para sa akin na intindihin ito. Pero ngayon, ito na lang ang tanging paraan para mailigtas siya. Bakit siya maililigtas ng pagpapakasal? Mahabang kwento ito. Si Shuang at ako ay galing sa iisang paaralan. Sa ilalim ni Maestrong Taoista Wu Wei. Noong bata pa si Shuang, narinig ko na mula sa aming maestro na ang sakit na ito ay nakuha niya mula pa sa sinapupunan at kailangan niyang makahanap ng isang tao na may espesyal na katangian tulad niya. Kailangan niyang makasama ang taong ito para tuluyang gumaling. At kailangan din niya itong pakasalan. Isang taong may espesyal na katangian? Tama. Ikaw yon, President G. Ako? Siyempre. Hindi kita pwedeng pilitin. President G, ang pananaw mo sa kasal. Matagal ko nang naririnig. Pero ngayon, nasa bingit ng kamatayan si Shuang. May mga tanong na ako na lang ang magtatanong para sa kanya. President G, maging tapat ka. Gusto mo ba si Shuang? President G, magsabi ka ng totoo. Gusto mo ba si Shuang? Ginoong mo, alam kong ayaw mo rin mapahamak si Binibining Shuang, pero ang aming President G sinabi na sa harap ng media na hindi siya magpapakasal. Kaya... Magpakasal? Narinig mo rin ang ating President G. Hindi. President G. Kasal po ito. Kasal. Tama. Ihanda ang lahat ng dokumento sa loob ng 10 minuto. Sige. President G, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Gusto mo ba talaga si Shuang? Hindi ko kailangang sagutin ka. Kahit na, ang pagpapakasal sa kanya, ang tanging paraan para mailigtas ang disipula ko. Pero kumpara doon, mas gusto kong maging masaya siya. Sana alagaan mo siyang mabuti at hindi lang ito isang biglaang desisyon. Bakit mo iniisip na isa lang itong biglaang desisyon? Ito. Ginoong G. Gising ka na. Saan tayo pupunta? Magpakasal. Magpakasal? Hindi ba't sinabi mo na mamamatay ka kapag hindi mo ako pinakasalan? Ikaw ba talaga ang Ji Xingzi na kilala ko? Paano nawala? Isang napakahalagang libro de kuwenta. Paanong bigla na lang nawala? Noon, nakipagsanib puwersa tayo sa bahay ng mga bay.
para guluhin si Ji Xingzi kaya binigyan natin sila ng full access. Sinong mag-aakala na si Bai Zhong gamit ang access na iyon ay kinuha ang napakahalagang libro de kwenta? Kung alam nyo na ang libro de kwenta ay nasa kaninong mga kamay, bakit hindi nyo hanapin? Noong panahong iyon, malubhang nasugatan ang kamay ni Bai Zhong na apektuhan ng mahahalagang ugat at na-comatose siya. Ngayon, ang namamahala sa bahay ng mga Bai ay si binibining Bai Tingting. Kung ganon, bilisan nyo at hanapin si Bai Tingting. Pero si binibining Bai Tingting ay walang kaalam-alam dito. Ngayon, hinahanap din ito ng mga taga-bahay ng mga Bai at hinahanap din ito ng mga tauhan natin. Sinasabi ko sa inyo, itong mahalagang libro de kwenta, kapag napunta sa kamay ni Ji Xingzi, yung batang yon, tayong lahat ay lagot na iintindihan nyo ba? Bilisan nyo, hanapin nyo. Alis! Tingnan mo, ang gwapo ng lalaking yon. Oo nga. Kung ganyan kagwapo ang asawa mo, sino pa ang matatakot magpakasal? Oo nga sa tingin mo. Ang magiging anak nila sobrang ganda rin, no? Sigurado yan ang mga gwapo at magaganda. Ang sarap tingnan. Ganito ba talaga ang pagpapakasal? Huwag mong ipagkalat ito. Kinasal na tayo agad, pero pakiramdam ko ang kondisyon ko ay hindi pa rin bumubuti. Posible kaya na pagkatapos ng ilang araw pa makikita ang epekto? Nandyan pa si Ji Ruichuan, ang tungkol sa kasal natin. Hindi pa pwedeng ipaalam sa iba. Kung hindi, mapapahamak ka. Bai Shuang, ang tungkol sa kasal. Dapat tayong dalawa lang ang nakakaalam. Kailangan mo akong bigyan ng panahon sa hinaharap. Anong nangyayari sa'yo? Sekretaryo Chen, tawagan mo agad si Dr. Mu. Paano nangyari to? Okay ka lang ba? Kuya, kumusta na ang sitwasyon? Wala pa ring pagbabago. Malinaw na sinabi ni Maestro na basta't magpakasal kayong dalawa, gagaling siya. Paanong hindi ito gumana? May iba pa bang paraan? Wala na talagang paraan ngayon. Saan ba tayo nagkamali? Siguro ito na talaga ang tadhana. Susuko ka na lang ng ganyan? Kahapon lang, ang tapang-tapang mo. Ngayon, tinatanggap mo na lang ang kapalaran. Wala ka talagang kwenta. Hindi sa ganon. Ako lang. Hindi lang ako makaisip ng magandang paraan. Kung ganon, huwag kang magsalita ng ganyan. Kung gusto mong mamatay, sige. Pero, hiwalayan mo muna ako. Ayokong kararating ko lang sa kasal ay maging isang biyudo. Huwag kang mag-alala. Kung mamatay man ako, hinding-hindi kita idadamay. Mas mabuti. Ako. Bakit pa napakasama ng ugali niya? Ang sakit niyang magsalita. Totoo nga. President G, yung libro de kwenta na pinapahanap nyo, may balita na po. Itinago ito ni Bai Zhong sa isang bahay ng magsasaka. Papunta na po doon ang mga tauhan natin. Ipagpatuloy ang investigasyon. Opo. Sandali. Hindi ba't ito ang mga naiwang gamit ng lolo nyo para sa inyo? Bakit nyo po ito ibinibigay sa akin? Sinabi ni Lolo bago siya pumanaw. Mahirap matagpuan si Maestrong Taoista Wu Wei, pero magpapakita siya kapag nakita ang Baryang Tanso. Magpadala ka ng tao para alamin ang kinaroroonan ni Maestrong Taoista Wu Wei. Gamitin ang Baryang Tanso bilang senyales. At sabihin sa kanya ang tungkol kay ako, si Shuang. Opo. At ipag-order mo ako ng isang pinakamataas na kalidad na kaha de yero. Kailangan ko ito ngayong hapon. President G, may ilalagay po ba kayong mahahalagang dokumento? Ilagay mo sa loob ang marriage certificate at talaan ng pamilya. Siguraduhin mong hindi ito makukuha ni Bai Shuang. Hindi pa patay ang hayop na si Bai Shuang. Munting binibini, noong nahanap namin siya, kasama na niya si President G. Ganito kaliit na bagay hindi nyo magawa. Mga wala kayong silbi. Binibini, patawarin niyo po kami. Si Ji Xingzi na naman. Laging si Ji Xingzi. Yang babaeng hamak na yan, bakit ang swerte-swerte niya palagi? Bakit? Bakit hindi na lang siya biglang magkaroon ng malubhang sakit at mamatay? Binibini, narinig ko po sa iba na si Bai Shuang ay may malubhang sakit at mukhang hindi na siya magtatagal. Ano? Balita po yan mula sa mga katulong sa bahay ng mga G. Sabi nila, pagkatapos niyang makipagkita sa inyo noon, nagkaroon na siya ng malubhang sakit at saka kahit ang sikat na doktor na si Mushu ay walang magawa.
Mukhang hindi na po talaga siya magtatagal. Totoo ba yan? Totoo po. Kung ganon, ako na ang maghahatid sa kanya sa huling hantungan niya. Binibining? Shuang-shuang? Nasa labas po si Bai Tingting. Gusto raw po kayong bisitahin. Si Bai Tingting? Shuang-shuang, nasa kritikal na sitwasyon tayo ngayon. Mga taong hindi kailangan. Huwag mo nang papasukin. Ayos lang. Papasukin mo siya. Shuang-shuang, narinig ko na ang tungkol sa nangyari sa inyo. Sa pagdating niya ngayon, siguradong may masama siyang balak. Pwede mo siyang hindi harapin. Ayos lang, kuya. Dahan-dahan. Kuya, panahon na rin para sa aming dalawa na magkalinawan. Sige, tawagin mo ako kung may kailangan ka. Oo, huwag kang mag-alala. Nagkita na naman tayo. Hindi ba't binibisita lang naman kita? Narinig kong may sakit ka raw at malapit ka ng mamatay. Kaya ako, sinadya kong makita ka sa huling pagkakataon. At saka, may dala akong regalo para sa'yo. Para ihatid ka sa iyong huling hantungan. Ang eksenang ito ay noong araw na ipinanganak ako. Tama, noong araw na ipinanganak ka. Ang mama mo noon ay nasa silid operahan, muntik nang mamatay. Si Papa at ang mama ko ay nagtatagpo sa labas. Alam mo ba kung anong sinabi ni Papa tungkol sa inyong mag-ina? Sabi ni Papa, kung hindi dahil sa mama mong yun sa hamak na babaeng yun, matagal na sana silang magkasama ng mama ko. Kung makapanganak daw ng lalaki ang mama mo, hahayaan niyang mabuhay. Kung hindi, itatapon kayong mag-ina sa kagubatan para bahala sa sarili. Pero sayang, ang maagang namatay mong mama, maaga siyang pumanaw. Kaya ikaw na lang, ang malas na ito, ang naiwang mag-isang nabubuhay sa liblib na kagubatan. Kaya, kahit walang sumpa, itinapon na ako ni Baijong. Mula pa sa simula, tama ba? Ano pa nga ba? Bai Shuang-shuang. Huwag mong isipin na dahil lang si Ji Xingzi ay may gusto sa'yo, matatalo mo na ako. Yung maagang namatay mong mama, hindi man lang nabantayan ang sarili niyang lalaki. Ikaw, na maagang mamamatay, anong karapatan mong manalo laban sa akin? Anong tinatawa-tawa mo? Bai Tingting, Ana, salamat sa pagsabi mo sa akin ng lahat ng ito. Anong ibig mong sabihin? Kung hindi mo sinabi ang mga ito, paano ko sisingilin sa'yo isa-isa? Ang lahat ng galit at sama ng loob na ito? Anong ibig mong sabihin? Bai Shuang-shuang, anong ginawa mo sa akin? Bakit hindi ako makagalaw? Tulong. Bai Tingting, ikaw na laging nagmamalaking marangal at maharlika. Ngayong hawak ka ng isang promde at nakakulong dito, anong pakiramdam? Bai Shuang-shuang, subukan mo lang akong saktan. Ang sampal na to ay para sa namayapa kong ina. Ang sinumang babaeng may konsensya ay hindi dapat makipagkita sa asawa ng ibang babae habang ito'y naghihirap sa panganganak. Sinabi ko na, yung mama mo ang hindi marunong magbantay ng lalaki. Siya ang may kasalanan. Si? Ano? Ng babae ang asawa? Kasalanan pa ba ng misis? Bai Tingting? Kung talagang matinong tao ang ina mo, dapat matagal na siyang lumayo kay Baijong. Hindi yung sinisisi pa ang isang babaeng maagang namatay para pagtakpan ang sarili niyang kalaswaan. Ikaw. Bai Shuang-shuang, ang lakas ng loob mong saktan ako. Ang sampal na to ay para sa sarili ko. Paulit-ulit akong nagtimpi pero hindi ka tumigil sa walang tigil na pang-iinsulto at pang-aapi sa akin. Bai Shuang-shuang, isa ka lang promdi. Mula ulo hanggang paa, nangangamoy kang amoy mahirap. Isa kang pesteng basura. Dapat ka lang talagang laitin.
At itong huling sampal, para sa akin at sa yumaong ina ko, sabay naming binigay ito. Noong nabubuhay pa ang ina ko, tinalikuran siya ng kanyang asawa. Pagkamatay niya, ang mga naiwang gamit niya ang ginamit mong panakot at pamilit sa kanyang anak na babae. Inapi at pinahirapan mo ako. Bay Tingting, dapat ka talagang saktan. Bai Shuang Shuang, papatayin kita. Bai Shuang Shuang, bitawan mo ako. Bai Shuang Shuang, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. President G, itong libro de kuwenta na iniwan niyo ay nagpapatunay na si Ji Ruichuan ay suspek sa paglustay ng pondo ng bayan. Matibay ang ebidensya. Ang susunod, kailangan lang nating abisuhan ang pulis. Sa susunod na makita natin si Ji Ruichuan, sa korte na iyon. Salamat sa pagsisikap mo nitong mga araw. Hindi po, okay lang. President G, sumagot na po si Maestrong Taoista Wu-Wei. Papunta na siya sa tuktok ng Wu-Wei. Sinabi niya na dalhin natin si Binibining Shuang-Shuang sa tuktok ng Wu-Wei at hintayin siyang bumalik para makahanap ng paraan. Kuya, sabihin mo na ng diretsahan, gaano na lang katagal ang buhay ko? Sinabi ko na sa'yo, pero hindi ka nakinig. Ngayon pinalayas na si Bai Tingting, pero lalo namang lumala ang sakit mo. Mukhang hindi na nga ako magtatagal. Kuya, may ipapakiusap sana ako sa'yo. Ano yon? Gusto kong bumalik sa tuktok ng Wu-Wei. Ginoong G, patawarin mo ako sa biglaan kong pag-alis. Ang panahong kasama kita, ang pinakamasayang sandali sa buong buhay ko. Paalam, Ginoong G. Kung may susunod na buhay, tandaan mong pakasalan mo ulit ako, ha? Bakit bigla mong naisipang umuwi? Wala naman. Medyo na-miss ko lang ang bahay. At saka, ayokong mamatay sa harap niya. Bakit ayaw mong mamatay sa harap niya? Wala naman. Kasi, pakiramdam ko kapag nakita niya akong may sakit, malulungkot siya. Ayokong makita siyang malungkot. Nagkakagusto ka na ba sa kanya? Bakit mo naman nasabi yan? Wala lang. Ang bait-bait niya sa'yo, kaya normal lang na magustuhan mo siya. Hindi ko rin alam. Kasi tuwing malungkot ako, lagi siyang nasa tabi ko para pasayahin ako. Kahit na yung bibig niya medyo nakakainis magsalita, pero ngayon na iniisip ko, hindi na rin pala gaanong nakakainis. Hindi ka ba nang hihinayang? Kung bago ka mamatay, may kasama kang taong gusto mo, hindi ka na matatakot ng ganun. Hindi ako takot mamatay, pero nakakapanghinayang talaga. Kasi, sandali pa lang kaming magkakilala, kailangan ng magpaalam. Nakakapanghinayang talaga yon. Nakabalik na kaya si Maestro? President G, nalaman na po natin, si Bai Tingting lang ang pumasok sa kwarto ni Binibining Shuang-Shuang. Pagkatapos noon, hindi nagtagal, si Dr. Mu ay inilabas si Binibining Shuang-Shuang at hindi pa bumabalik. Bai Tingting? Siya na naman? President G, kung ganon tayo. Ipunin ang lahat ng ebidensya ng tax evasion ng bahay ng mga bay at ibigay sa kawanihan ng rentas internas, maghanda ka na rin ng sasakyan. Sumunod ka sa akin at habulin ang kotse ni Mushu. Opo. Maestro, bakit po kayo bumalik? Ganito na pala ang kalagayan mo. Bakit hindi mo ako kinontak? Hindi ko po alam kung paano kayo kukontakin. Sinabi po sa akin ni Kuya na wala kayo sa bundok, kaya... Mabuti na lang nandiyan ang batang si Ji Xingzi. Si Ji Xingzi po ba ang kumontak sa inyo? Oo naman. Sige na. Sige na, hayaan mong tingnan ko ang pulso mo. Kamusta na, Maestro? Hindi ba't pinakasalan mo na si Ji Xingzi? Kasal na kayo, di ba? Bakit ang sumpang ito? Walang pagbabago. Hindi ko rin po alam.
Teka. Shuang, magsabi ka ng totoo? Ikaw at ang batang si Ji Xingzi, nag-ano na ba kayo? Nagano? Ano po yung nagano? Maestro, ganito na kaseryoso ang sitwasyon, hindi nyo pa ba sasabihin ng diretso? Yung nagpagsisiping na ba kayo? Pagsisiping? Maestro, hindi niyo po yan nabanggit dati. Barado talaga ang utak mo. Sinabi kong magpakasal. Nagpakasal ka lang talaga, no? Mag-asawa. Kung ang mag-asawa ay nagsasama, pero hindi naman nagsama bilang mag-asawa, paano sila matatawag na mag-asawa? Ganon pala? Ginoong G. Ayos ka lang? Ginoong G, magpagsisiping na tayo? Ginoong G, magsiping na tayo. Tingnan mo itong hangal kong disipulo. Xingzi, pagpasensyahan mo na siya. Ginoong G, huwag mong tingnan si Maestro. Tingnan mo ako, hindi ako nagbibiro. Alam mo ba ang pagsisiping? Iyon ay ang pagsasama bilang mag-asawa. Mabuting bata, hindi naging madali ang paghabol mo hanggang dito. Gabi na, magpahinga ka na. Nandito ako, si Maestrong Taoista Wu Wei, kaya magiging maayos lang si Shuang. Maestro, bakit po? Hindi ba't sinabi niyo kanina? Aking hangal na disipulo, makinig ka muna kay Maestro. Exu, ihatid mo muna sina kaibigang Ji at kaibigang Chen para magpahinga. Kayong dalawa, sumunod po kayo sa akin. Maestro, kayo. Bakit niyo po ako pinigilan kanina? Hindi ba't kayo ang nagsabi na dapat na tayong magsiping? Ang mga bagay sa pagitan ng mag-asawa, sinasabi ba ng diretsahan na ganyan? Hangal na disipulo, makinig ka sa iyong maestro. Halika, inumin mo ito ng isang lagukan. Tinitiyak ni maestro na darating din iyan sa tamang panahon. Talaga? Ha. Shh! Paano ka nakapasok? Nakalimutan mo na ba? Ako ang kumuha ng card para sa'yo. Anong gagawin mo? Pagsisiping, Ang lala na ng sakit mo. Bakit ka pa umiinom? gusto kong makipagsiping sa'yo. May sakit ka. Paano mo pa naiisip yan? Bai Shuang, bitawan mo ako. Hindi kita bibitawan? Bitawan mo ako. Ji, Xingzi, ayokong mamatay. Kanina habang pauwi ako, palagi kong iniisip na baka mamatay na ako. Pagkatapos kong mamatay, hindi na kita makikita pa. Sobrang nalulungkot ako. Takot na takot talaga ako. Natatakot na hindi na kita makikita. Ayoko talagang mamatay. Lalo na nung nalaman kong mabuti ka, sobrang buti. Gusto kitang makasama. Gusto rin kitang makasama. At makasama ka palagi. Kung ganon, gusto mo ba ako? Gugusto. Gusto rin kita. Ji Xingzi. Gustong gusto kita. Gising na. Huwag mo akong guluhin. Inaantok pa ako. Gusto kong matulog. Bumangon ka na. 3 beses ka nang tinawag ng maestrong taoista. Kung matutulog ka pa, malalampasan mo ang tanghalian. Huwag kang maingay. Tanghalian? Anong oras na? 12:00? Lagot na. Ang tanghalian. Kumusta na? Nawala na nga ang sumpa. Talaga? Kung ganoon, mabubuhay ako ng lampas sa 26? Hindi lang 26 na taon. Sa asal unggoy mong yan, kahit umabot ka ng 80, walang problema. Ang galing. Mabubuhay ako para maging isang munting lola. Ji Xingzi, mabubuhay ako para maging isang munting lola? Congratulations, munting lola. Ginoong G, may bali-balitang may mahalaga kang i-anunsyo ngayon. Maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ito? May mga chismis na kasal ka na raw? Totoo po ba ito? Pakisagot niyo na po. Ginoong G, pakisagot niyo po ang tanong. Padaanin niyo ako padaan.
Hindi ba yan yung babaeng pilit na humalik kay President G noon? Bakit nandito pa rin siya? Baka hindi pa sumusuko. Hay, ang daming ganyang babae. Sayang lang at walang interes si President sa kasal o sa mga babae. Tingnan mo, ang lapit niya kay Ginoong G, siguradong sisigawan siya ni Ginoong G. Sa lahat ng mga reporter, ikinararangal kong ipakilala sa inyo, siya ang aking asawa, si Ginang G, Bai Shuang-Shuang. Ha? Ano? Ginangbay? Asawa? Bakit sinabi mo na ngayon? Di ba sabi mo sa mga susunod na araw pa? Ang kasal ay gaganapin pagkatapos ng 1 buwan. Inaasahan namin ang inyong pagdalo. Balita at radyo ng lungsod ng Minghay. Isang breaking news. Ang Bai Group, dahil sa financial fraud, ang mga may-ari nitong sina Bai Zhong at ang anak niyang si Bai Tingting ay isinuko na sa mga kinauukulan. Ayon sa mga ulat, ang dalawa, kasama si Ji Ruichuan ng pamilya ng angka ng G, ay sangkot din sa isang criminal case. Patuloy itong iniimbestigahan ng mga autoridad. Patuloy na susubaybayan ng istasyong ito. Ang chairman ng G Group, na si Ji Xingzi at si binibining Bai Shuang-Shuang sa unang araw ng susunod na buwan, ay magdaraos ng marangyang kasal sa kapuluan ng Weya. Ibo-broadcast ito ng aming istasyon sa buong mundo.